Kasawsawan, narinig nga natin lahat ang reklamo ni Angelica sa kanyang kinakasama at talagang tahasang inamin naman ni JC na may iba na sa puso niya. Gaano na kayo katagal nitong bago mong kinakasama? Mag-isang taon na po. Ay, mag-isang buwan. Mag-isang buwan? Okay. 3 na ang anak mo kay Angelica. Paano niya bubuhayin ang 3 batang yon, JC? Wala kang trabaho. Po. May bisyo ka. Pagkatapos ng 1 taon, tinatamad ka ng magtrabaho. Tama po. Okay. Tama lahat ang sinabi ko. So, ang tanong ko kanina kay Angelica, baka may problema kang pinagdadaanan na hindi niya alam, kaya hindi niya naunawaan. Kaya mabayaan po ako ng magulang ko. Napabayaan ka ng mga magulang mo. So, JC, alam mo kung ano ang pakiramdam ng isang anak na napabayaan. Tama ba ako? Tama po. Tama ulit ako. So, bakit mo ngayon ginagawa yan ulit sa 3 mong anak? Na nabalitaan ko pa ay puro babae. Siguro lang po, dala lang po siguro sa bisyo. Sa bisyo. Bakit kailangan mong magbisyo? Barkada po eh. Hanggang ngayon, nagbibisyo ka pa. Opo. Paano ang mga anak mo? May isang 8 years old, may isang 6, at may baby ka pang 2 years old. Dami mo silang suportahan eh. Pero ito pa nga lang, hindi mo masuportahan. Babantayan nga lang para iihi lang sandali ang kinakasama mo, nagalit ka na. Bakit nasabi mong pinabayaan ka ng nanay mo at tatay mo? Hindi naman ako sa nila lumaki eh. Bakit? Baka may dahilan. Lagi nila akong binubugbog. Oh. Bakit kanila binubugbog? Kaan tatay ko, pag nalalasing po, binubugbog niya ako. Siyempre, hindi pa ako mapagtimpi. Gagantihan ko po. Nagbibisyo sa harapan ko rin po. So, nagbibisyo din sa harapan mo? Nakikita ko So, po. Yun. okay. Nice kung alalahanin mo ang lahat ng mga araw na yon na nakikita mong gano'n ang tatay mo. Gusto mo ba na yan din ang makita ng mga anak mo na ginagawa mo ngayon sa harap nila? Ayaw po. Ayaw mo. Yung sakit na naramdaman mo noon, siguro naman ayaw mong maramdaman yon ng mga anak mo ngayon. Ayaw po. Bakit hindi mo mas piniling maging iba kesa sa ginagawa ng tatay mo? Kaya lang ako umalis sa bahay kasi hindi ba may bisyo po ako eh. Kasi mata po ng mga anak ko kung ganun mangyari sa akin. Hindi ko po rin maiwasan po yung bisyo ko. Alam mo. May sama ng loob ka ba sa nanay mo? Meron po. Ano yun? Ganun nga po, yung binabayaan nila ako. Hindi nila ako nasubaybayan sa paglaki. Ilang taon ka no? Natatandaan mo nung iniwan ka nila? Yung 2 taon po, hindi na po ako lumaki sa lola ko. Okay. Hanggang pong ngayon pong ano to. Ilang taon ka na, JC? 24 po. 24. Papunta ka ng kalahati ng buhay mo. Sinabi ng tatay ko, hindi mo alam yon. Palamukha mo, So, lahat ng galit na yan, kinimkim mo for 24 years sa magulang mo. Kinausap mo bang nanay at tatay mo tungkol dyan? Hindi po. Kayo ng nanay mo, magkausap pa rin? Nagkikita kayo? Yung namatay lang po yung lola ko. Ayun lang po, doon lang may nagkausap. Pero diretsahang tanong, ang tatay mo lang ba ang may bisyo o pati ang nanay mo? Aras po sila. Attorney Acosta, narinig naman po natin, sinabi ni JC na gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot, pagkatapos paminsan may trabaho siya, minsan wala. So parang, paano na ngayon ito na inaasahan ni Angelica si JC na kahit paano magbigay ng suporta? Alam naman din natin na pagka hindi nakakabigay ang kinakasama o ang asawa, ay ang magulang dapat. Pero parang sa sitwasyon na ito ni JC, may problema na nga sa kanya, may problema pa rin sa mga magulang niya. Paano na po yun? Kanino po pwedeng humingi ng tulong si Angelica ng pangsuporta? Ito nga ang nakakalungkot na sitwasyon nitong dalawa tiyang ami. Ngunit ang kinakailangan lang dito siguro ay ma-motivate itong si JC at malaman niya kung ano yung responsibilidad niya bilang ama. Na siya bilang ama ng kanyang mga anak ay dapat nga niya talagang
suportahan ang kanyang mga anak. Kaya't dapat magsikap siyang maghanap buhay. Dahil alam naman natin at namin naman itong kanyang kinakasama na sa loob ng isang taon, naghahanap buhay naman siya eh. Siguro ay motivation ang kailangan kay JC upang sa gayon ay maipatanaw sa kanya kung gaano kaseryoso at kung gaano kahalaga na masuportahan niya ang kanyang mga anak at huwag niyang hayaang matulad ang kanyang mga anak sa kalagayan niya, Tiyang Ami. At yun naman po talaga ang mahalaga. Maraming salamat po, Attorney Acosta. Sa mga sausawero at sausawera natin, narinig na natin ang kwento ng buhay nila JC at Angelica. Ano ba ang kanilang opinyon sa ating botohans? O mga kasawsawan, narinig na natin nga ang kanilang kwento. Abay, sa tingin nyo ba ay may makukuhang kahit pa paano nga simpatsya itong si JC sa mga nangyayari ito sa kanilang dalawa ni Angelica? Abay, gusto kong makita yan at malaman. Botohans tayo. Taas ang inyong mga placards. Pula ba o puti? Ala, ako ay inaasahan ko actually na sa ating narinig, Chang, ay puro puti ang makikita ko sa ngayon. Siguro nga, mahirap maintindihan kung paanong nagkaganito ang mga ikinikilos ni Jessie. Yan ang ating botohans. At dahil nga daw sa nangyari sa kanyang pamangkin, pati siya at ang kanyang pamilya ay apektado na. Paano nga bang nakakaapekto na ang sitwasyon ni na Angelica sa tiyahin niyang si Grace Lejarde? Pasok! Aling Grace? Kasang mukha ka eh. Tumatigas ang mukha mo. Sandali lamang po. Kasang mukha mo. Grabe ka katigas ang mukha. Aling Grace, diretsa ang tanong, paano pong naapektuhan na ang pamilya ninyo dito sa away na ito at problema ni Angelica at ni JC? Sa akin po kasi ito nakatira po eh. Pag nag-aaway sila sa akin po ito nauwi. So bakit po ninyo nasabi na makapalang mukha ni JC? Eh, tignan nyo naman po yung ginagawa sa asawa niya po. Kung tama po yung ginagawa niyang yan. Iwanan, babalikan. Puro babalik. Ang mga saloobin po ni Aling Grace at lahat ng galit niya kay JC atin pong malalaman at bubusisiin po natin yan sa pagbabalik po ng Face to Face. Diretsa ang tanong, Aileen, alam mong may bisyo? Opo. Alam mong may kinakasama? Opo. Alam mong may 3 anak? Opo. Magka-jamming kayo? Diretsa ang tanong, Aileen, magkasama kayo sa bisyo?